Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Hi, partner. Ang payat mo na talaga, partner. Grabe naman. Grabe ka naman. Oo. Thank you. Hirap na akong hindi kumain. Ang sexy mo talaga. Ay, naku, partner. Anong petsa na? Teka lang, ha? June 19, ubus na sweldo mo, ano? Namimiligro na naman. Namimiligro ka na. Pumaparaan na naman para makautang. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi nga, ang payat mo na nga. Hindi pa, malayo pa. Oo, sexy mo na. Kakainis ka. Thank you. Oo, iba. Mag-thank you na lang ako kasi alam ko talagang pinaghihirapan ko talaga to. Pinagkakaabalahan ko talaga tong pagpapapayat, pagpapasexy mo na yan. Hindi naman yung pagpapakahirap na natiisin yung extra rice na inaakit ako. Sinasabi niya sa akin, halika na. Masarap ako. Ang hirap kaya nung ganun, no? Ang hirap. Ang pinakamahirap, partner, yung lahat ng, isa sa mga paborito kong pagkain na kinakain sa loob ng bahay namin ay ang instant pancit canton na medyo maanghang. Yan talaga yung partner, ko yan eh, feel good na. Panawid gutom, oo, ganon. hindi lang siya panawid gutom, partner. Source of happiness. Feel good, feel good food ko yan, partner. Oo naman syempre natutuwa tayo kapag nakakain tayo ng mga pangyayamanin. Yan, yes. Diba? Syempre natutuwa tayo dyan kapag nakakakain tayo ng steak. Pero wala nang tatalo pa para sa akin, partner, kapag hinainan, kumbaga parang pagtabihin mo, partner, yung bagong lutong instant pancit canton sa bagong lutong steak na ang dami-dami niyang steak sauce na bonggicious ang kanyang plating. Kahit nasa paper plate lang yung instant pancit canton, dun talaga ako pupunta. So para sa akin, ang bango niya. Oo, iba. Yan ang pinakamahirap. Yung lahat sila kumakain sila ng instant pancit canton sa bahay. Tas ako, hindi ko pa oras kumain. Hindi ko pa oras kumain. Magpapadala daw ng pancit canton today. Yung bagong luto, yung umuusok-usok pa. Hindi. Hindi. Paano mo? So lumalayo ka na lang pag gaganon ba? Oo, nagbibisi-bisihan ako. Tutululaway ka sa gilid. Oo, ganun. Nandun lang. Yung ang ganda-ganda ng suot, tas tululaway sa gilid. Laway na laway kasi kain na. Nagbibisi-bisihan lang ako. Kung ano-ano mga ginagawa ko, gaganchilyo. Ang dami ko nang nagawa. May medyas na ako nagawa. Papunta na ako sa kumot, partner, para kunwari busy ako. Hindi, pero lagi naman nating sinasabi, mga kabisyo, no, that lahat po ng habit or lahat po ng pagdidisiplina, sa una lang siya talaga mahirap. Yung first, I think, ang pinaka-challenging talaga dyan is the first 2 weeks. Okay. Oo, kasi nasa period of adjustment ka. Oo. Pagka, halimbawa, at saka usually, kapag on the second week, feeling ko lang based on my experience, hindi naman tayo experts sa mga ganyan, baka sabihin nyo naman po, expert tayo. On the second week, kasi medyo nakakita ka na ng ng difference. Okay. Tsaka na-observe na rin ng mga tao. Oo, na-observe mo na meron ng difference sa kung ano man yung tinatry mong i-stop or tinatry mong gawin. So, nagkakaroon ng bunga, feeling ko on the second week. So, by that time, medyo kinakaya-kaya mo na. Tapos dahil nakakita ka na ng bunga ng pag-e-effort mo, maitutuloy mo na at maitatawid. Lalong nadadagdagan yung motivation mo pag nakikita mo pa konti-konti yung result, no? So, nagtitimbang ka ba sa bahay ninyo? Oo naman, partner. Ang malala niyan, alam mo, ang feeling mo sa sarili mo pumapayat ka, pero yung timbang mo hindi nababawasan. Uy, pero nangyayari yun ba? Hindi, may ganun yun, partner. May ganun. Nadadaya ka, papayat ng braso ko ngayon. Pero kasi ang timbang mo ganun pa rin. Correct. May ganun, partner, na hindi ka pumapayat in terms of weight, pero ang lumiliit yung mga parte-parte ng katawan mo. I think that's dangerous. Bakit? May lumiliit, di ba? Pero hindi mo mababa ang timbang. Ang laki ng katawan mo, pero ang liit ng ulo mo. I think that's dangerous too.
Sa tingin ko din, partner, may something. Oo. Di ba? Hindi, may Pero ganon. hindi ka naman ganon. Hindi, may ganon, partner. Yung parang takang-taka ka, diet ka ng diet, sinusunod mo siya, tas hindi siya talaga actual na naglulose ng weight, pero ang nalulose mo, partner, is in terms of measurement. Okay. May ganon. Hindi ako expert, so huwag mo akong tanungin. Hindi, ikaw nga, ikaw ba ganon? Hindi. Hindi, nung unang month ko, partner, nakita ko yung change sa weight. Pero Okay. netong pangalawang month na, partner, hindi na masyado nagbabago yung weight, pero nafe-feel Okay. ko yung pagbabago pagdating sa measurement. Yung bali po yung kaliwa ko pong leg, mas maliit na po sa kanan. I think that's dangerous talaga. May mali. May mali. Hindi po pantay, di ba? Pero siguro yung katawan ko parang nagmamatch na sa isip kong hindi rin pantay. So para consistent sila. Total, sabi naman pag nag-FB live naman tayo, ano lang from waist correct, up. Upward. Hindi upward naman nila yung- makita na yung kaliwang binte mas maliit na kaysa sa kanan. Okay lang. Kaya pala gumagaan. May kakaiba. Uy, pero yung mga ganitong pag-loose, yung mga ganyan, kailangan po kinukonsulta ha sa Correct, eksperto. Kasi minsan may ganyan tayo, ay, pumayat na siya, gagawin ko yung gagawin niya. Pwede naman din. Kaya lang, kaya ba ng katawan mo? Totoo diba? yun. Kaya ba ng sistema mo? Kaya ba ng, diba? Kasi dapat kilala mo yung katawan mo eh. Correct. Baka mamaya magkaroon ka ng discomfort na akala mo okay lang. Ay, effect ito ng pagpapapayat ko. Di ba? Kaya totoo, dapat magkumonsulta ka sa eksperto at hindi mag-experiment ako. Oo, Magkaiba yun eh. Yun yung correct. experiment mo yung katawan mo. Iba pag may guidance ng professionals. Tama. Kasi tama yung direction mo. Yes. Kung magkaroon man ng aberya, maaagapan ka agad eh, di ba? Magbibigyan ka kaagad ng solusyon. Correct. So ang ginagawa mo dito, di ba nabanggit mo last time, ang diet mo is OMAD, OMAD. 1 meal a day. One meal a day. Pero buffet yun. Kasi meal a day pero yun dapat buffet. i-clear eh. Kasi mamaya magkaroon tayo ng impression, one meal a day. Pero pwedeng buffet. Pero Oo. buffet, talagang yung 1 cup of rice mo, normally, ginawa mong 3 cups. Kaya diba? may isang cup One pero, rice cooker. Correct, kasing laki ng rice cooker. Diba? 1 cup nga lang pero kasing laki ng rice cooker. Diba? 1 meal a day ka pa, pero binild up mo yung gutom mo, binawi mo naman nung dinner or lunch or breakfast. Kung alin man yung meal na pinili mong kainan. Hindi, Diba? hindi dapat ganun. So bawas din yung 1 meal a day. Oo, bawas din siya. Okay. 1 cup of rice. 1 butil. Kaya alam mo, Ibon. kaya kung nakikita mo ako parang wala na ako masyado Manok na pala. Oo, papunta na talaga ako sa manok, papunta na ako sa ibon, yung utak ko kasing liit na nun. The rest ay puro sabaw na. Sinabawang tinola na tayo, guys. O hindi, dapat syempre kapag yung meron kang pinipili na na meal, which is kunyari kung ano man yung sabi nga natin pinipili mo na 1 meal, hindi din naman yung todong binuhos mo talaga doon lahat ng gutom mo. Okay. Ganon. So Actually, in between, may intake ka din? Wala talaga pa. Wala kahit water? Meron water. Okay. Juice? Basta juice na na may mga probiotics kinemet yung parang channeling chu-chu-chu, pampakemerot. Ganon. Walang rice in between pero may kutsinta, may puto. Meron. May 3 Madami slice ng kakanin. cake. Blueberry cheesecake. Walang kanin pero may 2 bandehado ng pansit malabon. Wala talaga. Wala talaga. Ang hirap, no? Yun yung sinasabi natin, mga kaibigan. Minsan na nakikita lang natin yung success ng ibang tao, pero there are trade-offs involved. Di ba na sa pagpapapayat na yan, ang trade-off dyan, ang dami mong meals na na-skip. Totoo. Di ba? Yung ang hirap kaya nun, mag-resist ka nakahain sa harapan mo yung pagkain. Hindi lang yun, partner. Ang hirap kasi may mga kaibigan ka nag-aaya. Oh, isa pa yun. Diba? Parang pero sanay na ako, alam mo kung bakit. Kasi nung nag-aaral pa ako, tapos wala naman kaming pera, partner. Lagi naman ako inaaya. Tapos ganun din ginagawa ko, partner. Kumakain sila, tapos ako hindi. Tapos sinasabi ko, diet ako. Ganun. Pero sa totoo lang, ang bulsa ko talaga yung diet. So parang sanay naman na. Parang lang talaga ito, cycle, ulit-ulit lang, ganun. So paano, di ba kumain tayo last week, halimbawa, kumain tayo sa Manila Hotel. Alam yung mga kinakainan natin lately, di ba? Pagka libre. Huwag ka mayabang. Yung yabang-yabang, libre naman. Huwag ka mayabang.
Nag-buffet tayo sa Manila Hotel, di ba? Yan, oo. Yun lang yung meal ko pag for ano, the day. Okay. So, pwedeng i-adjust. Pwede naman. Basta one meal. Oo. Yun, sa akin yan Baka mamaya, again ulit, disclaimer po medyo kakilala ko kasi yung katawan ko eh. Syempre, dapat magkakilala talaga dapat magkakilala kayo. Ang weird ko, di mo kilala yung katawan mo. Sino ka? Ba't ganyan pa ako? Ba't may nunal ka dyan? Ano tong pekas na to, di ba? Kailangan kilala mo yung katawan mo. So, kilala ko kasi yung katawan ko. And for me, it works. Okay. Uulitin ko kailangan guided po tayo ng expert. Kasi syempre, alam mo naman partner, napakarami na kinig sa atin, million every morning. Wow. Yung ayabang-yabang talaga. Million every morning. Asan sila? 'Di ba? Kaya lang basta kailangan ang disclaimer po talaga dito ay kailangan po ng guidance. Yes. Tsaka hindi din natin alam partner what if istinap ko na to baka bumalik din. Kasi pwede din in a way partner crash diet din talaga to eh. Okay. Isang araw tinigil ko na lang yung pagkain at sinabi ko isang beses na lang ako kakain sa isang araw. Kasi nabasa ko na pwede at posible yon yung intermittent fasting pero mas mahabang oras. Ganun, 'di ba? Pero pwede din naman kasi na yun nga parang paano kapag tinigil ko nga to, yung kapag nag-regular na ako, babalik ba ulit kaagad in 2 weeks? Oo, 'di ba? Sayang naman yung ilang taon o ilang buwan mong pinaghirapan para ma-achieve yung weight yung weight na tina-target mo. Tapos after 2 weeks, babalik din pala, 'di ba? So paano? Anong sabi ng expert? Paano mo isusustain ito? Ako na rin yung expert eh. Baliw talaga yung kausap ko today. Ako na rin yung expert. Yung akala namin credible ka sa mga sinasabi mo. Tapos ako na din pala yun. Bali, bawi na po lahat na sinabi natin simula kanina. Hindi po reliable ang information na ito. Hindi basta hindi ako ito sasabihin ko nag-work siya para sa akin sa ngayon. Hindi, kaya nga sinabi ko yun hindi ko alam partner kung pag bumalik ako nag-regular eating na ako, kung babalik din siya agad or masusustain siya agad, ganyan. Magtatanong pa lang ako sa expert ngayon. Hindi, ang importante talaga to be guided by an expert. Ginagawa yun. Naman talaga yan yung skipping meals at yung hindi lang pagpayat yung yung effect. Meron din siyang ibang effect sa katawan mo na nakakaganda din. Parang mga ganung pero again, eksperto po ang dapat na makasagot. Diyan sa na yan, diyan sa mga katanungan na yan. Halimbawa sa pagpapaganda mga kaibigan, 'di ba? Sa pag-improve ng sarili, maliban doon sa anong tawag diyan, pagpapapayat. Yan. Halimbawa sa pagpapaganda, minsan nakala natin may mga kakilala ko, isama mo naman ako kung saan ka nagpapaderma, mga ganun, o kung saan clinic ka pumupunta. Akala nila one time procedure lang siya. Ay, hindi po. Hindi siya ganoon. Para pagpapapayat, 'di ba? Nag-skip ka ng one meal today. Akala mo papayat ka na forever. Hindi ganoon. Sa ganoon din sa pagpapaganda o pag-aayos ng katawan. Sabi nga nila, pag pinasok mo na yan, dire-diretsuhin mo na. Correct. Kaya consistency is key. Yes. Hindi pwedeng isang beses ka nag-exercise, oh my gosh, pwede na akong kumain ng maraming pizza tsaka burger kasi ang dami kong pinawis. Oo, hindi ganoon. Kailangan dire-diretso siya. Diba? Kunyari, pag nagpa-botox ka, dire-diretso na yan. Kasi yung botox na yan, may hangganan lang. Tama. Diba? Ako kaka-botox ko lang, partner. Oo. Diba na, pag pumunta ka sa doktor, akala mo, batak na to forever kasi nagpa-botox na ako. Depende sa skin elasticity, depende sa level. Correct. Kailangan isusustain mo siya. Correct. So, decision. It's a decision that you have to make na kailangan mo siyang panindigan. Tama. So, part na siya ng ng routine mo, part na rin siya ng budget mo. Correct. Diba? So, gagastusan mo talaga, hindi pwedeng gumastos na ako ng 10,000 sa mukha ko. Yan. Okay na yan. One time, hindi. After a few months, gagastos ko ulit ng 10,000 para dyan. Kailangan mo talagang isustain. And ako para sa akin, walang masama doon. Because yung investing in your body, for example, skincare, diba, pagpapaganda, is a great investment also. Kasi nakakadagdag ito ng confidence sa'yo. Diba? Yes. Ito yung dahilan kung bakit nagkakajowa ka ng marami. Diba? Pero iigit sa lahat yung happy hormones. Oo, correct feeling good about yourself. Yung happy hormones na meron ka dahil nga masaya yung tingin at feeling mo sa sarili mo. Ang ganda nun kasi
Kasi ang effect din nun sa ibang tao, masayahin ka towards other people eh. Hindi ka masungit. Oh. Totoo. Ang eksena nun, by the end of the year, oh my God, ikaw talaga ibobotong model employee. Diba? May ganung posibilidad. At every time na may paliga dyan sa barangay ninyo. Diba? Muse ka agad. Yan, diba? Hindi na nila pag-iisipan. Ganon. Matik na. Ganyan. Hindi, at maganda yun, no? Kailangan talaga natin i-improve yung sarili natin, di ba? As days go by. Hindi pwedeng kung anong itsura mo ngayon, hahayaan mo na lang na ganyan. True. Tsaka ganito, Kasi ha? papangit po tayo habang tumatanda Totoo, pabulok talaga eh. Yun talaga. Yun talaga. eh. Pansinin po ninyo, sino po ba yung mga talagang pumupunta lagi-lagi na sa mga nagpapagpapaganda? Hindi ba't yung una, yung mga Yung medyo... nangangailangan, syempre. Correct, diba? Una, yung mga medyo nangangailangan. Ay, hindi ko siya i-judge, kailangan niya kasi talaga, diba? Kaya siya pumupunta doon Yung mga kasi nangangailangan gumanda. correct, 'di ba? Pangalawa, yung mga may edad. Anong dahilan? Oo. Kasi lagi nating sinasabi everyday, hindi tayo pabata. Pabulok tayo, guys. So, ang pwede nating gawin, pwede nating pabagalin yung pagbulok, 'di ba? Pwede nating pabagalin yung pagtanda. Tapos bakit yung mga mas medyo may edad yung laging pumupunta? Kasi sila din yung may pera. Oo, kasi sila yung may pang-sustain. Nakaipon na sila, pinaghandaan talaga nila yung pagtanda nila. True, ganun. Totoo Ganyan. yun. Yung self-improvement, importante na, and self-care. Tama. Kailangan natin, kailangan kasama sa routine natin yan. Diba? Isa pang aspeto nga, halimbawa, dental care. Kung may mga tao nagpapapayat, may mga tao nagpapaganda, diba? Inaayos yung mukha nila. Part din ng natin yung dental care. Sabi nga, may nakausap akong dentista lately. Sabi nila, ang daming na nag-i-invest sa skin, pero walang masyado nag-i-invest sa dental care. Talaga? Oo. Yung iba dinadaan nila sa face mask, pero pak na pak ang kilay. Oo. O di naman kaya partner, no? Pag gumingiti sila, hindi full smile. Kasi kulang-kulang yung bagang, di ba? Yung kapag tumatawa sila, hindi buo yung tawa nila, partner, kasi apat lang ngipin sa harap. Diba? Umuuga pa yung dalawa. Nanganganib pa yung dalawa. May tip ng isa, umuuga pa yung isa. Bawal kang masyadong madaldal kasi baka maurong ng dila mo. Tumalsik sa kausap mo. Diba? Yung ganon. So that's also part of self-improvement. Ay, tsaka isang pagpapaalala ha. Hindi porke kunyari yung ganitong klaseng gupit ay ginawa ng isang idol mong celebrity, 'di ba? Pag ginawa yan sa iyo, hindi matik kamukha mo yung celebrity. Ito po ipakiusap sa akin lagi na ipaalala ng mga kaibigan ko mga Bex na nagtatrabaho sa mga salon, 'di ba? Correct. Sila po ay tagukubit lamang, hindi po sila Diyos. O siya, sana po yung okay sa oras ng ngayong Lunes. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. This portion was brought to you by Palawan Pay and Palawan Express Pera Padala. Sa Pera Padala, win-win ka sa Palawan. Minsan, although pwede mo naman siyang gawing one at a time. Oo naman. Kung ano lang yung muna yung priority mo. Yun na muna. Meron tayong thinking na ang self-improvement o self-care or 'di ba, more on skin. 'Di ba? Yung iba talaga more on body parts, nagpapa-abs, pero bulok na bulok ang ngipin. Oo, may ganun eh. Hindi kasi parte, hindi naman, aminin na natin, hindi naman sabay-sabay, meron tayong budget. Oo, ako meron talaga akong kakilala na ganyan partner. Diba? Talagang nag-improve, yung sinabi mo, yung tungkol sa dental care. Siya talaga yung iilan lang yung ngipin niya sa harap. Madami pero naman, hindi pero naman. magandang abs. Hindi, pero maganda ilong. Okay, Oo, okay. nagpailong siya ng Diba? bongga. Pak na pak ang ilong. Correct. Pero yung ngipin niya, yung ngipin natin dapat. Basta konti lang. Yung kapag tumawa siya ng malakas, kita-kita mo ang daming hangin. Ang dami kasing space. Okay, Tapos, okay. eventually niya na lang daw aanhin yung ngipin. Oh, Parang yung pwede mahalaga yan. sa kanya, ilong muna. Kasi talaga naman nakakaganda yung yung talagang magpa-rhino or kung ano man. Correct. Diba? So one at a time, pwede naman yun, konti-kontiin. Kumbaga, ang sinasabi lang natin, huwag tayo magkaroon ng impression na laging mukha yung pinapaganda. Yung iba talaga, katawan pag nagji-gym. Ang magandang dulot nun, gumaganda na yung body shape mo. Hindi ko alam kung contour ba tawag doon, ng mga katawan, May mga nakaka-flex ka ng cuts, muscle, ganyan.
gumaganda rin yung organs mo kasi exercise yun, form of exercise yung pag-gym, and that's also part of self-care, 'di ba? Yung ayusin yung katawan natin sa loob, 'di ba? By exercising every day. Correct. Ito na lang. Meron kasi akong binabasang libro. Change your brain to change your life. Change your life to change your brain to change your life. Parang ganon. So, kung wala po talaga tayong budget, yan, 'di ba? Kasi totoo naman, hindi naman lahat talaga may extrang budget para sa improvement ng skin, yung mga ganyan. Itulog na lang po talaga natin ang mga bagay-bagay kasi napakalaking bagay talaga ng pagtulog. As in, teka lang. Ngayon kung tangos na tangos yung ilong mo. Oo, 'di ba? Kung lagi ka naman laging puyat. Teka, babasahin ko yung libro. Maganda yun promise. Correct ka. Yun yung sinasabi natin mga kaibigan. Magandang pagtunan kasi ng pansin yung self-care. Kami naman hindi rin kami perpekto, hindi naman kami mga makikinis talaga. So isa-isa namin yung mga bagay na pwede namin i-improve, 'di ba? As we age, lalo na as we age, kailangan talaga ng self-care. Yung mga nasa 20s, hindi nyo topic to. Correct, hindi nyo issue. Hindi nyo issue kasi pa-bloom pa lang kayo. Totoo, Diba? paano pa lang kayo. But when you reach the age of 35, upward, yun na, makikita nyo na isa-isa na parang, hindi ako pabata. Tapos may nararamdaman ka rin hindi ka aya-aya sa katawan mo. So doon ka mag-iisip ngayon, paano ko aayusin lahat ito? Paano ako mag-i-improve pa? 'Di ba? In terms of aesthetics, in terms of 'di ba, body functions. Yes. Yun yung pinag-uusapan natin dito. Correct. Ito partner, pinold ko pa talaga to Sabi ko share ko to sa tambalan. Shout out lang dito sa sa napaka-cute kong bookmark. I-shout out ko lang siya. Ang cute-cute niya talaga, promise. 'Di ba? Talaga pagkain talaga yung ko yung yan, bookmark. So ito ang title ng book ay Change Your Brain, Change Your Life. Ang tagal-tagal. Hindi kaninong brain yung papalitan mo? Feeling ko lang yung brain natin talaga, promise. Nasa na yun? Finood ko yun Yan din, maganda. Iba, although ibang aspeto naman to, yung self-improvement through reading, 'di ba? Through reading? Oo. Kasi nakakatulong din yan. Diba? Hindi. Alam mo, tagal-tagal na nito sa akin. Huwag niyo isiping lagi ako nagbabasa. Ang kapal-kapal pa. Ang kapal-kapal pa. Tingnan mo, nandito pa lang ako. Okay lang ko pa to binili. Oh. And then, natuwa lang ako dito. Okay? Sabi dito, one of the fastest ways to hurt your brain is to get less than 7. Hurt. Okay. Kasi hindi natin alam, we are hurting our brains in so many ways. Alam mo ba, partner, alam nyo po ba na kailangan ninyong pangalagaan talaga yung sarili natin? Natin mga sarili natin. Kasi mamanahin talaga to ng susunod na henerasyon. Totoo talaga yon. May mga studies. Mamanahin nila yung genes natin the brain. Genes. Okay. Yung DNA yung genes, natin. DNA natin. So kung hindi natin ilalagaan yung sarili natin, puyat tayo ng puyat, inom tayo ng inom, alcoholic tayo, yosi ng yosi, ganyan. Malaki yung possibility na yung susunod na henerasyon na ibe-bear natin, sila yung makakatanggap ng mga sakit connected to it. Ganun. Okay. Oo, may mga ganon. So anyways, hindi tayo expert pero nagbabasa lang tayo ng mga ganito. So, isa daw sa fastest way para masaktan, to hurt your brain, is to get less than 7 or 8 hours of sleep at night. Itong nakasulat na to, ay hindi naman po bago. As ito po ay oo, di ba? Wow, ngayon ko lang nalaman na kailangan 8 hours of sleep. Libro na yan. Grabe pang matalino. Diba? Pero finold ko talaga kasi totoo kasi talaga siya. Sabi daw na ang insomnia triples your risk of death from all causes. Yan. So, kapag ka daw less than 6 hours of sleep at night ang tinutulog mo, konektado ito sa lower blood flow to the brain. So, kapag ka ang blood flow ay mas mababa to the brain, number 1, mas mainitin ang ulo mo. It hurts your mood. Number 2, yung focus mo, wale. Number 3, yung memory mo, nga. Yun yung nakalagay dito, di ba? Focus mo, wale. wale. Memory mo, nga.
Maganda yung librong yan. Yun, oo. Kaya, user-friendly, in fairness. correct, kaya gusto ko talaga to, partner, kasi yun yung mga words, di ba? Oo, Di ba? madaling Mag-gets. Oh. Sinong author? Tapos ganun yung linggo niya. Dr. Daniel G. Amen. O, di ba? So, yun. O, ang sabi Galing dito, nakuha niya yung gay linggo sa correct. Pilipinas, ha? O, yung mga teenagers. Ang teenagers na who average an hour less sleep than their peers. Halimbawa, mas konti yung tulog niya kaysa dun sa mga kaibigan niya. Mas higher ang incidence of depression and suicide. That's why. Diba? Tapos when you sleep less and you eat more likely ang maging obese. Oh. Ganon. Ito maganda to, partner. Fascinating new research. Nagsasabi na ang brain pala natin actually cleans or washes itself during sleep. Yes. Oo, hindi naman bago, pero yun yung pagka natutulog, reminder. is a reminder na kapag natutulog po tayo, yung brain natin naglilinis siya o naguhugas siya. 'Di ba? Meron yung brain daw natin, partner, meron parang special na fluid system. Meron siyang special na na cooking oil, 'yan. Oo. na nagwa-wash or nagki-clean ng mga toxins sa utak natin. At na-available lang yung system na yan, yung fluid kinemerut na yan, yung system na yan kapag ka natutulog tayo. Correct. So kapag ka kulang ang tulog, hindi niya nagagawa yung pagtanggal ng mga toxin, yung mga toxic, yung mga nega, yung mga nakakapangit. Yun yung nakasulat, yung mga nakakapangit. Yan, yun yung nakasulat dito. Oh, diba? Yun sa libro. Natin. Oo. Tapos during the day kasi pagising tayo, partner, hindi nangyayari yung na yan, yung system na yan na nagwa-wash. Kasi active tayo eh. Kumbaga parang nagwa-wash lang siya kapag ka orlok tayo. Yun yun. Washing only when we're orlok. Okay, yan. okay. Orlok. Ganon. Galing updated yung ganyan, yung linggo niya. Tama. Bagong-bago. Correct. Ito yung magandang parang analogy. Sabi niya, think of sleep deprivation or kakulangan ng pagtulog as what your home o yung bahay mo or office might look like if walang nagtanggal ng basura for a month. So imaginein mo na yung bahay mo, hindi siya dinadalaw ng basurero every Tuesday. Isang buwan hindi dumating yung basurero. Ganon din yung itsura ng brain natin kapag tayo po ay laging kulang sa tulog. Correct. So, yun yung sinasabi natin na wala ka mang masyadong budget para sa mga pagpapaganda, skin improvement, kemerut channeling. Isa sa mga easiest way na walang sabi nga nila, the best things in life are free, 'di ba? Na walang bayad. Yan ay ang pagbigay sa sarili mo ng pagtulog ng mahaba. So ngayon, kapag ginigising ka na kasi kailangan mo magtrabaho, sabi mo, op! Huwag mo muna akong gigisingin. Kasi mas importante ang tulog. Kesa sa gising. Charot. Ganun. Mali yung pag-intindi. Ang dami kasing English nito, kaya hirap na ako. Ganun. So, wala lang. And Isang that's very old school. Old school yun. May plastic cover. Ay, oo, partner. Bumili pa talaga ako sa bookstore. Naglalagay ng cover sa mga libro nila. Oo, old school. May plastic cover. Oo nga, no? Lumang tao talaga. Very 80s. No? Lumang tao talaga. Alam mo ba, hindi ko siya binasa hanggat hindi ako nakabali ng plastic cover. Kasi masisira siya. Okay. Diba? Lumang tao. Kasi bira na nga yan. May cover. Yun napansin talaga may plastic cover yung libro. True. Pwede kang librarian. Diba? Maingat ka Pwede. sa Hindi, libro. alam mo kung ba't ako maingat sa libro? Naranasan ko na kasing pahiramin ako ng libro. Di ba, dati partner ko nito ko, nung high school ako, umiihi pa ako sa kama. So yung libro, hiniram ko, hindi ko makakalimutan yung The Diary of Anne Frank. Okay. Hiniram ko sa kaklase ko, partner. Tapos walang cover. Walang plastic cover, partner. Tapos, naihian ko nung gabi. Nako. Sabi, puro mancha talaga, partner. Promise. Hindi mo na ma-undo yun. Hindi ko ma-undo. Kaya simula nun, ay, kailangan lahat ng libro. Ibilad mo, i-blower mo, correct, wala, 'di ba? Wala Oo. talaga. Kasi yung mga pages ng partner, nag-stain na siya ng may mancha na siya ng ihi. Saka na siya, partner, yung kulumpoy parang Oo, crippled na siya. crippled na siya, ganun. So simula noon ay kailangan lahat ng libro
libro, naka-cover. Lumang Para tao. mabasa man. Oo. Totoo, Corporate protection kasi Turo siya. yan ng mga teacher nung 80s Yes. and 90s. Ganyan Sa para true. maingatan ng libro natin. Tama. Diba? Ganon. Going back, di ba laging sinasabi ng tambalan? Noon, ang analogy na ginagamit natin dyan is yung makina ng sasakyan. Diba? Try nyo yung gamitin 24/7 ang sasakyan. Diba? Hindi ba't mas maaga silang nalalaspag? Correct. So, ganun din yung katawan natin. Tapos kunyari, 'di ba, yung sasakyan na 'yon, nakita mo may kalampag na konti, 'di ba? Ay, okay lang, tumatakbo pa naman eh. Hindi mo papansinin yung kalampag na 'yon, may konting umaalog-ulog sa ilalim. Hindi pa papansinin. Ganun din sa katawan natin. May nararamdaman na tayo, ay konti, hindi naman masakit, nakakabangon pa naman ako eh. Nakakainom pa nga ako eh. May ganun tayong yabang eh, 'di ba? Kaya ko pa yan, Kaya 'di ko ba? pa yan, no? Ganun din yung makina. Patatakbuhin ko pa ng patatakbuhin. Walang pahinga, 24/7. Kasi kumikita ako eh, 'di ba? Kaya ko pa eh, kaya pa ng sasakyan ko eh. Hindi natin napapansin yung simpleng sira na yun na sana inagapan natin, sana maintain, sinolusyonan na kaagad. 'Di ba? Yung maliit na sira na yun, konting-konti niya kinakain yung ibang bahagi ng makina para masira din. Totoo. Dinamay-damay niya na. Dinamay-damay na niya. Yung dating kalampag, buong makina na yung nasira. Yes. So, ganun din sa katawan natin. Kunyari, di ba, ginamit mo, hindi ka nagpahinga. 24/7, gising na gising ka. Di ba? Kung kaya mong gawin yun, di ba? Pero malamang on the 8th day, tegi ka na. Totoo. Di ba? So, ganun din. Akala natin, ay, masakit lang ang ulo ko, kaya ko pa, nakakapagtrabaho pa naman ako. Inom tubig lang to, paracetamol lang to, di ba? Pero hindi mo alam yung pain sa loob ng ulo mo. Na may nahawa na pala siyang ibang parte ng katawan. Your eyes, di ba? Your Correct. breathing, mga ganun, damay-damay na hanggang sa hindi na kaya ng katawan mo at hindi na tumakbo yung sasakyan mo. Tama. Diba? So ganun yun siya. yun yung kailangan. Take care of it. Take care of it. And again, Maintain. one way if iparelax mo siya. Kaya nga 'di ba minsan kapag nagkakaroon tayo ng sakit, yung bigla tayong sinipon, bigla tayong inubo, bigla tayong nagkalagnat. It's also ang galing lang ni God kasi in a way it's also our body's way of telling us na huy, kailangan mong tumigil. May nadamay na lahat, kapupuyat mo, kakaano mo diyan, kakatrabaho mo ng over, 'di ba? Nadamay na, meron ng kailangan mong tumigil. So yun. It's really important for us to learn how to stop. Yes. Yun. May sinare si Irene EJ Marcelo na nga lang. Si Hindi EJ. talaga namin hanggang ngayon, hindi namin alam kung paano i-pronounce Irene, oo. ang name mo names mo pala. So, EJ Marcelo, ayan, meron siya ni-recommend na book partner, pwede mo daw Yes. basahin. It's Why We Sleep. Maganda daw yung sinasabi niya. May sinare siyang part ng libro. Ang liit eh. Oo nga, to. Ano yan eh, 12 healthy tips. habits, 12 tips for healthy sleep. Yan. So, pwede nyo i-consider yung book na yan. May kopya po kami yan. Kung gusto nyo ng sabihin nyo, papadeliver namin sa inyo. Yes. Anong gusto Suma-sideline pala, doon na naman babagsak. Correct. Anong gusto po ninyo? Yung may plastic cover na or wala? Wala. O kahit hindi kami yung author, kami na po pipirma. Charot. Yan. Basta yun yung pinakamahalaga talaga, yung pagtulog. Correct. Si si Boss Jamie Bagtasa, sabi niya, totoo yan. Abusive ako sa body ko noon. Ngayon, pinagbabayaran ko. May ganon. That's true. Lahat naman tayo eh. Ako din That's true. Ako, ilang beses na ako nagsusorry sa katawan ko. Ako, ang pinagsusorry ko talaga sa katawan ko, yung hindi ko binigyan ng enough calcium yung mga buto ko. Yun talaga. Kaya, sorry na po. Totoo, may singil lahat. Totoo yung sinasabi ng mga matatanda na hindi natin pinapansin. Kami hindi rin namin pinansin. Oy, ingatan mo yung katawan mo. Sisingilin ka niyan pagtanda mo. Tama. Diba? And true enough, ang daming ganong klase ng mga testimonies sa mga tumatanda na rin. Yung pag nag-35 ka onwards, nako, good luck talaga, isa-isa maglalabasan. Ang dami mong nararamdaman. Ako yung mga batchmates ko, pag nagkikita kami, Yun yung mga topics nyo, yung mga nararamdaman. maintenance, yung mga nararamdaman. Na dati pag nakita di ka kami, pa nga nagpapa-check up eh. Oo nga Pa-check up ka na ba? Hindi pa. Yung dami sinasabi, hindi pa, proud pa. Oo, ang dami mo sinasabing, take care of your body. Ang sakit ng, ano yung sinasabi ng matatanda, ang sakit ng
kalingkingan ay sakit ng buong katawan, mga ganon. Oh, May mga ganon. ganon na sinasabi matatanda. Tapos hindi pa pala nagpapa-check up ang Wala. kuya mo. Pa-check up na din ang kuya. Ganon. Wala na akong nararamdaman. Oh, di ba? Tingnan mo yon. Ganyan tayo, di ba? Mm. So, totoo 'yun. Ingatan natin yung katawan natin, napaka-importante. Pag kailangan ng maintenance, mag-maintain, 'di ba? Kailangan supplements, Correct. maglaan ng budget para sa supplements. Tama. Kami ang ginagawa namin parte kunyari din sa pagtulog-tulog. Meron kaming isang type of lullaby na kapag yun na yung plinay namin, ibig sabihin time to sleep na talaga. Yan. Importante 'yun. Siya, basta lullaby, tas yan, memorize na namin yan. Ten, 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 ten. Kasi, Tapos syempre, pati yung mga yayay sa bahay, ganun mabagal na. yung kilos kasi Tin, tin, kinokondisyonan nila yung sarili nila Oo. para matulog. Oo, yun na yun. Yung parang magkokondisyon na yung sarili mo ng ganyan, ng pagtulog, ganon. So yun. Kapag yun na yung cue namin na, tama na pagload ng Netflix, tama na whatever it is that we're doing, tama na mag-cellphone. Sa TV lang naman din siya. Actually, hindi yata ideal din yun kasi may nakikita, no? Pero kasi hindi naman siya gumagalaw eh. May mga gumagalaw lang ng mga bubbles na mababagal din. So, ten, ten, ten. Pagka ganon, ibig sabihin, time to sleep na. I-establish nyo po yun. Again, ulitin po natin, masarap po, iba po yung naidadala ng magandang pagtulog. Yan. Yun Hindi tayo kasi mga tao, matigas talaga ulo natin. Diba? Aminin natin, tayong lahat, matigas ang ulo natin. Mayabang tayo kasi wala tayong nararamdaman. Tama. Diba? Saka lang tayo maniniwala kapag tayo mismo nagkaroon na ng nararamdaman. Pag nagkaroon ka na ng sakit, saka tayo maniniwala. Ganyan din kami, syempre. Naniwala lang kami sa sinasabi ng mga matatanda nung kami na mismo nakakaramdam din. Tama. Diba? Pero nung mga bata kami, Wala wala rin kaming naman pakialam. kaming Yabang-yabang pakialam. namin. Nagpupuyat kami. True. Magiinom kami. Nagyoyosi pa nga. Tama. Diba? Oy, pag yoyosi ba, hiningi mo ba ng tawad sa sarili mo yon? Oo naman, partner. Diba? 10 years ako nag-yosi. Pero tingnan mo naman sa skin, hindi naman halata. Oo, Charot! nabawi ng gluta. Ilaw lang yan. Tsaka diba? nabawi ng gluta. Oo. Buti talaga umuso yung gluta. Isipin mo kung ngayon. Nagsasorry talaga ako sa katawan ko sa lahat ng mga pag-aabuso Paano ka na ginawa nag-sorry ko sa katawan mo? Ganyan ko siya. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Susuotan kita ng mga magagandang damit. Mahina man yung loob mo talaga. Plastikin natin, di ba, mga ganon. Oo, totoo. Madami talaga tayong pag-abuse sa katawan. Akala lang natin dahil nga bata tayo, wala tayong nararamdaman, okay lang. Naku, yung mga balik po niyan, guys, when you're older. Wag tayong mayabang na wala ating nararamdaman. Kaya pwede nating abusuhin yung ating katawan. Tama. Diba? Ano yung klase ng mga pang-aabuso na hindi mo alam abuse pala ito. Correct. Diba? Pag Totoo. yoyosi, diba? Abuse yan eh. Abuse yan sa diba? katawan. Too much alcohol. Tama. Diba? Sleepless nights. Ilang gabi ka nagpupuyat. Diba? Tama. Kasi party ako eh. Party ako. Puyat muna, yosi. Usok-usok. Nako, Ganon. dadating ang panahon kapag medyo matanda na kayo, pag nag-party kayo, mga once a week na lang talaga yan or twice a month. O hanggang sa once a month na lang. Kasi ang recovery period niya ang tagal. Alam mo yun? Buti nga makarecover ka pa. Sana naman makarecover. Pero dati kasi, di ba, kahit magpuyat ka ng bongga, hanggang alas tayo, partner. Gimmick, rarakit, hanggang alas 2, tas may pasok ng alas 6. Alam mo yun, yung konti lang talaga yung tulog, tas bangon ulit, tas taas energy. Kasi bata pa eh. Pero pag dadating pala yung panahon na eto ako, partner, kapag puyatin mo ako ng matindi kasi kunyari gigimik tayo or whatever, promise ang recovery ko period ko dyan 4 days. 4 days Alam bago mo, ako 4 years. hindi naman. Ang tagal. 4 days bago ako makarecover ng matindi. Ganun. Totoo yun. So, bottom line is take good care of our body. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Why? Kasi isa lang po yung katawan natin. And Yun lang yun. our bodies are the temple of the Holy Spirit. Diba? Temple of God. Yan. Hello kay Lolo Esperidion. Isang pinagpalang umaga, Miss Nicole and Sir Chris. Na-miss ko kayo ng sobra, sabi ni Jonathan Almeria. Renally Monasque. Wow, ang ganda naman ni Nicole today. Ay, thank you po. Rochelle Mendoza. Today lang? Oo, today lang. Ganda po ng dress. For sale po ba yan? Mine na po. Hindi siya for sale. Cynthia Narciso from Melbourne.
Sabi niya, looking good and fresh. Tell me who's rich without telling me you're rich. Op! Hindi akin tong alahas na to. Nakakatawa kagabi. Meron ako pinuntahan ng event. Etos gabi na. Sabi ng asawa ko, kaya mo bang mag-grab? Tapos sabi ko, oo naman, kaya ko mag-grab. Sabi niya kasi inaantok na ako. Sabi ko nga partner, mahalaga yung sleep. So kung kailangan nila lahat matulog, tapos ako na lang yung awake, okay lang din naman sa akin. So para hindi niya na ako sunduin. Tapos maya sabi niya, sunduin na kita. Tapos sabi ko, na-realize ko, uy, susunduin niya ako. Palibasa, yung suot kong alahas, hindi akin. Nakakatakot, baka malaki ang bayaran. Baka malaki ang bayaran, model. Diba? Uy, alam mo, partner, bagay ito sa wife mo. Alin? Itong diamond and ruby ba to? From Mayat de la Rosa. Afford niya yan. Bagay ito sa kanya. Magkano bigyan yan? Pwede na ba mga ano? Tanong natin. Mga 7,000? Ha? May 7,000 na mabibili kasi may De La Rosa mga gold. Okay. Pero yung pag diamonds, iba. Pero bagay ito sa kanya. Ay, papicturean ko, send ko sa kanya. Buy mo na to, friend. Buy mo mura to, lang. bagay ito sa'yo. Ganun. Thank you, Maya De La Rosa. Good morning. Iba, no? Tawang-tawa talaga ako bigla ako sinundo. Tapos nung pagsundo sa akin, uy, natakot. May suit kasi ako alahas na hindi akin. Model lang kasi ako, kaya wag niyo po akong utangan. I'm just a model. Bagbagay nga sa'yo, maganda. Thank you. Oo. Kaya dapat magaganda rin yung suot mo. Pinagsuot ka ng magandang alahas, isang pangit ng damit Diba? mo. Kaya nagpili talaga ako ng magandang damit kaysa Sabi, ay may model natin, ang ganda-ganda ng alahas. Tapos ang pangit-pangit ng damit, tapos gulo-gulo pa yung buhok. Diba? Kailangan mag-adjust talaga tayo. Ganun. Thank you, Cynthia. Salamat. Alas 9 na pala. Oo nga. Laters again. Oo. Belated happy birthday kay Min Syok Yu. At birthday din kahapon ni Renalyn from South Korea. Hello. Happy birthday sa inyo. Ay, alam mo kung sino din nag-celebrate ng birthday, partner. May Netch. pakape to eh. Yung anak ni Audrey of Tugigaraw. Uy. Nagpadala ng pangkape. Mamaya, partner, nasabi mo sa akin Sige. kung ano yung ano mo. O kaya, order na tayo na una. Di ba kasabayan ng pag-deliver ng pagkain ni EJ Marcelo? ay baka, hindi natin sure. Pero bukas na. Para isa-isa. Ayan na. Yung kanyang anak, 7 years old, si Kiro. Happy Hi, birthday, Kiro. Kiro! Enjoy your special day. Yes! Naku, napaka-generous talaga ng family niyo. Isipin mo, yung celebration nakarating hanggang dito. Tama. Sabi niya, magpapaano ko. Sabi ko, bakit? Anong meron? Sabi niya, birthday kasi ni Boss Kiro, yung kanyang anak. O, diba? So yan yung mga, generous. yung mga binibless. Tularan po natin. Yan. Diba? Yan Yung celebration nasa Tugigaraw, Oh. pero yung handa nakarating ng Pasay. Oh, diba? Diba? Posible Yan ang yun. binibless eh. Nakakahiya naman sa mga taga Melbourne. Charot. Ayan. Salamat po mga kabisyo. Mamaya tayo at 9:20-ish. Magkakasama-sama para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. See you laters. And Fans Can later. Fans can!